Nako, heto na mga kabayan, sa wakas, tagumpay, 18 ex-marines panalo na. NBI kumilos na, yari sila dito. Nako, yan po mga kabayan, patungkol po yan ang ating aalamin. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga werdong tao, no? Ito mga kababayan, kung bakit ko nasabing napaka-werdo po nito. Ito po si Sharon. Unahin po natin si Sharon Cuneta. Tapos may isa pang hindi ko alam kung nasa Pilipinas pa rin ba ang mga utak ng mga ito, no? Sabi po dito ni Sharon Cuneta, masakit po ba na hindi si Kiko ang vice presidente? Aba, hindi po. Oo. Yan po ang sagot namin, hindi po kami nasasaktan. Baka mas masakit kung siya ang naging vice presidente, mga karabin natin. Diba? Yun siguro ang mas masakit, Sharon Cuneta. O kayo mga kaubayan, tinatanong po kayo ni megastar Sharon Cuneta kung masakit po ba na hindi si Kiko ang vice presidente. Ang masasabi ko lang ay hindi po, no? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan. Sabi po ni Juan Chio Coleman, hindi naman siya, ikaw lang may sabi. Oo nga eh. Ang tanong ko lang po, bakit nanalo yan pagka senador? Ayun, tumpak. Diba? Yun ang problema, yun ang tanong. Bakit nanalo siya bilang senador? Hindi nga napapangalanan yan sa mga survey. Diba? Masakit kung naging siya. Oo. Lakas tama mo, Shawi. Sabi po dito ni Hydro. Ulul, masaya nga kami. Oo. Siyempre, masaya tayo na hindi siya. Kasi ano na lang ang magiging ng Pilipinas kung siya ang vice presidente. Sa bagay, hindi naman presidente, pero masakit pa rin yun para sa atin kung siya po ang naging presidente, mga kaubayan. Sabi po dito ni Baidido, Tita Sharon, ang dami kong tawa sa'yo. Marami raw tawa. Baka ayaw na magdrama. Gusto ni Sharon, comedy na po siya, mga kaubayan. Sa comedy na, Hindi. Never mind, Ate Shawi. So yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dyan? So napakarami po ng sinasabi na hindi po sila nasaktan or hindi po, hindi po sila nasaktan. Sa hindi pagiging presidente, vice presidente ni Kiko Pangilinan. So si Sharon Cuneta lang po ang nasaktan. Yung pamilya lang po, yung pamilya niya lang ang nasaktan, mga kababayan. Alright. At ito pa. Ito namang si Gadon, parang hindi naman tumira sa Pilipinas ito. Ito po, dati puring-purin nito si former President Duterte sa war on illegal drugs. Pero ngayon, tingnan nyo ang sinasabi ngayon. Sabi niya dito, he was a murderer. Inilubog niya tayo sa utang. Aba, biruin mo yan. Yung ginagawa ni PBBM, isinisisi na naman ni Gadon kay former President Duterte. Gadon, dili uyon himuong bayani si former PRRD. Ibig sabihin, hindi siya payag, no? Ayon po dito, Gadon ayaw pumayag na gawing bayani si former President Duterte. Wag mong gawing bayani sa'yo, pero para sa amin, gusto namin, no? Gusto namin siyang ituring na bayani, no? Buhay na bayani, hindi tulad ninyo. Yung mga bayani ninyo, mga tinuturing ninyong bayani, mga peking bayani pa. Yeah. Anong pakialam ng taong bayan sa'yo, Gadon? No? Disbarred lawyer. Hindi na po ito lawyer. No? Siya po ngayon ang presidential advisor for poverty alleviation, no? Na si Larry Gadon. So, ayan po, sabi niya, murderer daw si former PRRD at inilubog po sa utang ang ating bansa. Sino kaya may pinakamalaking utang ngayon? Diba? Tapos wala pang project. Aray ko po. Nako. Yung project nila, si former president, yung Duterte ang ginagawa nilang project no?
Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi dito ni Joseph Bidala, Tatay Digong is the best president in the Philippines. Isa siyang bayani para sa sambayanang Pilipino. Correct. Yung siya ang naging advisor to elevate poverty. Pero mas lalong naging mahirap mga tao. Oo nga ano pang ginagawa ni Gadon mga kababayan? Pinasusweldo ng mga taxpayers, di ba? Si Gadon, pera ng taong bayan ang ginagastos niya. Ha? Pero hindi natin alam kung anong ginagawa. Baka natutulog lang ito. Natutulog sa pansitan mga kababayan. Sabi naman po ni Rene May, yung siya, yun nga, sabi naman po dito ni Flores, sure mura man kagbuta. Para daw siyang bulag mga kababayan. Okay? May tuturing pa ring bayani si Pierre Arari dahil naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas at ang mga nagawang ambag nito sa bansa. Ayan, palakpakan po natin. Hindi natin makikilala si Gadon kung hindi dahil kay Duterte. Correct. Diba? Oo nga Doon po siya sumikat Ha? Tapos ngayon, hindi natin alam kung anong nangyari sa utak ng hinayupak na hindot na ito No? Sabi naman po ni John, ganun talaga pag supporter ka ng mali. Di yan susuporta pag may ginawang tama. Pero si Gadon, ayaw sa tamang gawa kasi wala siyang pondo doon. Siya kumampi sa gumagawa ng drug pusher kasi doon malaki paldo yan. Gusto niya. Aray ko po. Ilang maleta ba ang naibigay sa'yo? Oo nga mukhang hindi yata. Iba yata yung ni Gadon Baka direkta po si Gadon. Doon po talaga siya Kasi walang maleta Hindi naman nasama si Gadon doon sa mga inakusahan ng mga Marines, di ba? Hindi po siya kasama mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at syempre, eto. I-play na po natin yung video tagumpay sa wakas pasok pa. Ito pag-usapan na natin pero nakalimutan ko. Wait lang, yan. Inayos ko kasi audio Mas maganda ang audio nito. Alam mo naman tayo, audio file tayo Ano tayo yung sobra tayo sa audio Gusto ko maganda talaga. Kaya inayos natin yung audio. Okay, chotomate ko dasay. Ayan. Wait Ito, i-play na natin Ito, maganda audio nito. Hindi katulad ng mga lumalabas sa Ito, pasok. Here to provide relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the affiants. But tell us if you want to go beyond your PPP-sation. Just let us know. Of course, but yung background investigation and verification will also be beyond your name and right? Of course. So we will have questions for them pertaining to the. So you are no longer limited on the ascertainment of the identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their source. Papaliwanag natin kung ano nangyayari dito Isa-isa natin Dito nagsasalita si Attorney Baligod na sinasabi niya na itong subpoena ninyo ay subpoena lamang to identify kung tama ba yung tao na ito ba talaga siya ba talaga yon. Para bagang ganito yan meron yan sa korte na sasabihin mo yung arraignment, parang ganun. Meron yan, pero sa korte yun yung arraignment. Parang sasabihin mo, opo, ako po yung inaakusahan na yan. Opo, ako po yung nag-aakusa. Parang ganun. Dito, yun yung subpoena. Para ma-identify lang, siguradong ito bang mga pangalan na kasi remember, ang effort nagsimula kay Atty. Baligod hindi po sila pinatawag basta-basta. Ang nangyari, nag-submit sila ng affidavit nila sa ombudsman. Ang ombudsman, inutusan ito, mga NBI, dineputize sila. Yun yung tinatawag na deputize. Inutusan sila na this time, nakasulat sa subpoena, identify yung mga tao na ito. At siguraduhin ba na sila talaga yung nag-submit nito at sinabi nilang sinumpaang salaysay ay akin, bla bla bla, ganito ganito. At ako po ay nangangakong lahat ng sinabi ko ay katotohanan. Parang ganon, yun yung hinihingi lang. Yun lang yung laman ng subpoena
O yung, kasi iba natatakot ka agad sa subpoena. Hindi, ibig sabihin ng subpoena is pinatawag ka. Hindi naman ibig sabihin nun inakusahan ka na. So pinatawag ka para sabihin Kung baga mga kababayan, sa madaling salita, itong sinasabi po ni Sir Banat Bay ay kina-clarify lang, no? Yung mga impormasyon patungkol po sa identification, no, ng ating mga 18 Marines, mga kababayan. So kinaklaro lang po nila para hindi po masabing ito po ay mga peke na naman sinasabi nila, di ba? mo, ikaw ba itong nag-submit? Kunwari, ikaw ba Jay Guevara o ikaw ba Sir Jack ang nag-submit nito? Affidavit na ito? Yes, Your Honor. Parang ganon. Yun lang dapat. Okay? Yun lang dapat. Okay? Ngayon, merong gustong mangyari itong mga NBI natin. Ano ba ito? Statement. Definitely fine. So that's what your You will be limited to that only. We will be limited to the sworn affidavit submitted before the ombudsman. Yes, that's my Will allowing us to do that? objection to the no. Ang worry namin is your authority as deputy of the ombudsman. Right? Sa inyo, but if you were to dwell beyond the identity of the appliance, then let us know. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am only a single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. So dito, ang sinasabi ni kasi ni Attorney NBI Ma'am, yung babae, sabi niya, we will just be limited doon sa affidavit na pinasa ninyo. Ang sinasabi naman ni Attorney Baligod, hindi na yan sakop no subpoena ninyo. Yan po ay interrogation na. Para bagang ini-interrogate nyo na, tinatanong nyo na isa-isa kung ano yung laman, tama ba to? At ang gustong mangyari ng NBI ay isa-isa. Hindi yun ang laman ng subpoena, yung pagpapatawag. Kasi sabi nga ni attorney dito, kung yung palang laman, di sana nagdala kami ng mga ebidensya namin. Kasi ang mangyayari, bakit ba niya inaano to pinipilit? Bakit sinasabi na ba, natatakot ba si attorney na mabuking, na magkakaiba sila ng statement? Hindi ho natatakot. Ang tawag po kasi dyan, legal process. Kailangan lahat documented. Hindi pa pwedeng basta ka na lang magtatanong sa isang tao, sa kliyente, nang hindi tama yung papel na ipinasa mo. Hindi nga yan warrant eh. Hindi rin yan kung ano-ano man. Yan po ay para lang i-identify na kung kayo ba talaga ang pumirma dito. Yun lang dapat. Hindi na yung content noong... kasi nga, remember, ang dapat gumawa noon, ombudsman. Bakit? Kasi sa ombudsman pinasa. Etong dineputize na NBI, sila ay nag-iimbestiga lang. Hindi ho sila talaga yung mismong supposedly tatayong parang piskal. Kasi ombudsman parang piskal eh. Ang korte yung Sandigang Bayan. Naintindihan na natin, hindi ang ombudsman ang korte, Sandigang Bayan ang korte. So ombudsman ang parang piskal. Para bagang ganito. Nagsubmit ako ng reklamo sa piskal. Ang sabi ng piskal, dun sa nag-i-implement, yung security guard. In this particular case, hindi ko sinasabi security guard lang itong mga NBI. Doon sa security guard. Kasi nga, siya yung nagpapasa, siya yung sabi, pakitanungin mo na nga to, ito, tanungin nyo to. Di ba? Naintindihan nyo ibig sabihin, hindi ho trabaho ng NBI na mag-interrogate unless there is a crime that happened o merong reklamong crime. Remember, these are witnesses. These are people na sila ang nag-akusa. So bakit parang ang dating sila ang i-interrogate? Yun yung punto dito. Yeah, just to be clear, no, they are not suspected of committing an offense, no? So hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation. But just the same, if you want to be present when your clients are interviewed, we are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir, no? Because no less than the head of your office is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not, in fact, Marines. 8 of them were not, in fact, employed by Saldico. And he even said, excuse me, Padre. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of the NBI director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already.
and he is citing intelligence information given to NIR. He also said there was a general belonging to class 75 of PMA. Ito ang problema talaga eh. Kaya alam mo, ako NBI director, kung ako sa'yo, wag ka munang magbigay ng statement. 'Di ba? Kasi diyan napahamak si Boying Remulla. Yung lagi niyang pinangungunahan. Remember, hindi po kayo mga husgado. Kayo po ay mga investigador. Kaya nga National Bureau of Investigation. You only investigate. Let the court do the conclusion. Alam mo, kaya nga nakakatuwa yung dating NBI director na hindi siya nanghuhusga. Siya lang ay nagtatanong, nag-iimbestiga. Dapat kasi ganun. Parang yung sa DOJ dati, dapat hayaan mo muna yung mga akusasyon, hayaan mo muna yung complainant, hayaan mo muna yung defense, tapos saka ka magbigay ng iyong statement o judgment na parang, okay, we think that there is a probable cause, blah, 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 ganyan. Hindi mo pa nga nakikita, ginudge mo na kaagad. Diba? Hindi mo pa nakakausap, ginudge mo eh. Dito nga, dapat nga, hindi kayo humuhusga eh. Mawalang galang na po kay Sir, NBI Director. Ginagalang ko po ito, mabait daw na tao ito. Kaya lang, baka naman, pwedeng, wag nyo muna kayo magbibigay ng statement kasi lalo na didiskaril yung investigasyon. Dito, obvious na yung mga statement, kaya nga, sa totoo lang, feeling ko yung mga NBI, napapailing na lang eh. Parang, kasi naman yung director namin, ang daldal eh. Kesa na parang lumabas na professional sila, parang lumalabas political na, hindi na professional. Kasi tama nga naman, sabi ni attorney, yung boss nyo nga, ginudge na yung mga kliyente ko. Paano pa ako magtitiwala sa inyo kung iisa-isahin yung interrogate yan? Di ba? Who recruited this 18 and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, these 18 have executed their affidavit because of economic reasons. Na wala daw silang trabaho at wala silang kita, hirap sa buhay. Next. May sinabi pa siya na we verified the flight detail of airtaxi.ph and according to the certification given to us, there was no flight to Ilocos Norte between 2023 to 2025. But the affidavit says it was in 2022. Why did he skip the 2022? Grabe, booking siya dyan. May video tayo niyan. Nasa affidavit daw nila, 2022 nag-deliver. Tapos, meron si NBI Director Matibag na sinasabi na tinawagan nga namin yung air taxi at nagbigay sila ng dokumento at sinasabing 2023 to 2025 wala namang lumipad sa kanila. Bilang ako, dati ako nagnanilbihan dyan sa ganyan. At sinabi niyang, diyan pa lang tila nagkaroon ng discrepancy. O sa Tagalog, malamang nagsisinungaling. That's in my own. So yan mga kabayan, talagang nagtutulong-tulong no yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno just to discredit no these 18 Marines. Biruin mo, mula sa Kongreso, sa Senado, NBI, Ombudsman, DOJ, lahat na po. Dinidiscredit po itong mga 18 Marines. I mean, parang hindi po nila pinapaniwalaan, no? Without any investigation, they already concluded, no? Na, nako, wala yan, wala. Mga ano lang yan, di ba? Parang ganyan. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below. At syempre, huwag po kalimutang i-like, i-share din po ang video ito. Maraming salamat po.